naman yung kwan, sila Pansana, sila Garcia, sila Leona. Si Leona nag-church ng Saturday, Sunday. Pati din po si IC. Ha? IC po studio. Pati Princess, tatlo sila. Ano nag-church sila? Apo. Siguro lang sila, Princess. Si Leona. Meron sila. Si Elsie pumunta rin? Opo. Si Princess din. Magkatabi po sila ni... Hindi ko nakita. Tapos kuya, si Ate Princess din eh. Meron din siya. Kasi nung lumabas na sa church, nung tapos na ng service kuya, yung preaching ni Pastor tas sa disco na lumabas silang lahat. Tapos si Ate Princess yata nauna. Princess... Yan, sana makatune in, makasama natin sila. Sige, mag-Bible study na tayo bago tayo mag-meeting. Buksan natin dito sa Psalms chapter 19 verse 105. Yan, so lagi na itong na-memorize and then nababanggit sa Bible. Sa Bible ko yan yung nakalagay sa pinakauna eh. Yan, sabi diyan, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So tayo manalangin. Maraming pong salamat sa hapon na to at thank you Panginoon sa inyong conviction na lagi pong munang mag-Bible study bago po meeting. Nawa ay maging pagpapala po ito sa amin. Gamitin niyo po ako Panginoon bilang instrumento lamang at hindi po ako yung magsasabi Panginoon kung ano yung dapat, kundi kayo Panginoon ang mangusap. Nawa ay ilid niyo po ako, maging tama lahat Panginoon yung mga sabihin. At ang Holy Spirit Panginoon mangusap at kayo po yung mabay sa isa't isa Panginoon. Nawa wala pong mga distraction Panginoon. At dalangin sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ngayon yung tatalakayin natin, sana nga mapan lang to, mapiyawan lang natin. Itong the three parts of three for us to grow in faith. Yan. So ito yung part ng puno na pwede nating gawin at ito yung dito tayo magbabase para tayo ay mag-grow sa pananampalataya. Yan. So dito makita natin yung verse 105 na thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So itong Bible yung daan ng buhay natin. Yan. At lagi na itong nasabi na yung ilaw talaga ay yung Bible. Yan. So kung di natin makikita yung isang bagay, kailangan natin tingnan yung Bible or kung di natin makita yung kailangan natin na ano ba dapat yung dapat gawin. Tumingin lang sa Bible. Yan. So nasa Bible na lahat. Kaya inuulit-ulit ko na ito na lang tayo mag-face as young people na rin kasi andito na lahat. Yan. So yung una nating part, yung unang part ng puno na pwede natin siyang maging parang sabihin natin system na rin or ito yung part ng puno para magkaroon or para tumubo. So ano yun? Yung number one is yung buto. Yan. So walang ito lang guys. Ito yung buto na to, pinalit ko siya as mindset. So kailangan nating magkaroon tayo ng tamang pagkaisipan. Yan. So kumbaga yung mindset, yun yung buto natin. Kailangan natin yung mindset para maitama lahat yung pananampalataya natin at paano tayo mas lumago pa. Yan. So ano yung kailangan natin na para mas lumago? Magbasa araw-araw ng Bible para maset yung utak natin para mas maayos yung pag-iisip natin. Yung kaya sabi mindset para ma-set ng mabuti yung utak natin. So saan tayo titingin, 'di ba? Di sa Bible, nasa context sa Bible na para yung kaisipan natin maayos. Yan, yung nasa Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet. Yan, so thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan, so sinasabi dito na yun, kailangan natin ng tamang kaisipan para yung pananampalataya natin ay mas maging mas matatag and mapuy pa sa paglilingkod. And then dito
Kung wala kasi yung buto, kung wala yung buto, hindi magkakaroon ng puno, di ba? Hindi magkakaroon ng yan, mangga. Yan, di ba? Kailangan mo na yung buto ng mangga para ito ay tumubo. Yan. So, yung una natin kailangan ay yung buto, which is yung mindset, yung kaisipan natin, kung paano ba tayo mag-isip. Yan. Pero dito, nagbibase lang tayo sa Bible para tayo ay mag-grow. Yan. And then number 2 ay puno or yung body ng puno. Yan. So ito yung skills. Number 1, mindset. Number 2, skills. Yan. So ang Diyos magbibigay ng skills. Ano yung mga skills natin? Diba? Like for example, or talent. Sabihin natin, talent. Yan. So like for example, yung piano, yan, sa music, sa pagkanta, may mga skills tayo na binigyan tayo ng Panginoon. Pero hindi naman sa lahat ay sa music, di ba? May skills din tayo na pwede tayong maging magaling na magsalita. Motivational tayo, motivational speaker, or laging sa ibang bagay. Yan, sa bagay mo din. Magaling ka mag-shoot, skills yun. Yan. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng skills or talent na yung responsibility na dapat natin gawin. Yan. Kaya, kailangan natin na ipag-pray kung ano yung talent na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi, tayong mga kabataan, hinahanap pa rin natin kung saan tayo magaling. Anong skills yung saan dapat tayo. Sa drawing, sa music ba, kung saan. Pero, mahanap din natin unti-unti kung saan tayo magaling. At kung saan ba talaga tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, kung good steward ba tayo. Si Pastor, kung makita mo yung ibang church, hindi sila aware sa mga nota, sa mga song, yan, sa mga choir. Basta ang mahalaga lang daw ay masaya ka na kumakanta sa Panginoon at yung lyrics ay may bahagi. Tama rin naman. Pero anong gamit ng nota kung hindi susundin? Diba? Pero dahil nga yung iba hindi na sila against doon kasi wala silang talent doon eh. Hindi sila pinagkatiwalaan ng Panginoon ng magandang boses o yung sa music. So ngayon, si Pastor, dahil talent yon or skills binigay sa kanya ng Panginoon, pinagkatiwalaan siya, kaya dapat pulido. So si Pastor hindi siya basta-basta nagyari yung sa kantara natin. Gusto niya pulido kasi nga good steward siya. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ganun din tayo kapag binigyan na tayo ng talent, kailangan natin panindigan na dapat maayos. Sa akin din, yari sa business. So, kung pinagkatiwalaan ako ng Panginoon directly, pinagkatiwalaan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng ibang tao, so ngayon, kailangan kong panindigan. Kailangan kong ayusin, mas pulido, mas kumita. Yan, kasi nga, pinagkatiwalaan ako. So, gano'n din tayo. Kung ano po yung binigay sa atin, magaling ay sapan tayo sa pagtuturo ng mga bata. Kung doon talaga tayo doon, hindi tayo pare-parehas ng skills at talent. Kaya tayo mga young people, unti-unti natin hinahanap. Pero sa akin kasi parang nag-focus muna talaga ako eh. Focus muna sa isa bago ako umalis. Ganun. Nung time nagtukan ako nung 15, 16 doon kasi ng pandemic, ay hinahanap-hanap ko kung saan talaga ako. Nung una, nag-YouTube ako, anong business, YouTube, tapos pangalawa, nag-Gcash, tapos may wifi pa. Yung Gcash Mastercard, di ba yung cash in cash out, tapos Mastercard, tapos mag-financial advisor pa. Ngayon, nag-resign na ako kasi hindi ko nakikita yung sarili ko doon. So kami, bata pa lang tayo, hinahanap na natin. Yan. Pero yung maganda kasi doon, yung power of focus. Si Pastor, yung gamay niya is sa isa, focus sa isa. Pero meron din kasi yung mga ibang tao na kaya nilang mag-manage ng madaming multitask. May mga ganong tao na hindi sila napipressure, hindi sila yung naguguluhan kapag madami silang ginagawa. Pero iba pa rin kasi yung power of focus. Si Pastor lagi niyang sinasabi yun kay Dan eh. So kailangan mag-focus sa ganito. Kasi kapag nyari sa keyboard, master mo na yan, tapos talagang hinahanap mo, tapos may dami kang natutunan sa keyboard, tapos ikaw lang nakakalaro doon. Kasi master mo na siya. Nag-focus ka sa isa. Ganun kasi pag nag-focus ka sa isa, yun na yung trademark mo, yun na yung isipin nila. O si Dan, paano mo siya
parang i-explain kung sino siya. Ay, magaling yan mag-piano. Yun na siya. Kasi nga nag-focus siya doon. At kung sabi niya bang pinapanindigan yung talent na binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya sa akin din, ganoon din, nangyari sa business, kung saan talaga ako. Pero yung talagang mangyayari lang sa buhay natin, nagiging kwan na lang siya eh. Kumbaga magre-retire din tayo. Yan, magre-resign tayo, magre-retire din tayo. After retirement, kunyari, engineer ka or everything, sundalo ka, mag-retire ka, ano na mangyayari? So, hanggang doon na lang. Pero kasi nga, yung sabi rin ng iba, kunyari, engineer ka, sabi natin ko ni Sir Engineer William, na magre-resign din, anong gagawin mo? Eh di tayo mag-resign, bilingkod din lang tayo. After resign, hindi maglingkod. Mag-pastor or ano pa, mag-solvin. Gano'n, yun din lang yung pupuntahan natin eh. Kaya nga sa secular, temporary lang din. Kaya nga habang sa secular, pwede kasing sumuporta eh. Pero in the future kasi, magiging content tayo talaga yung mag-focus tayo sa Panginoon. Yung parang ma-realize mo rin na mag-soul-winning na ako lagi, sa church na ako lagi. Ganun. Pero yung parang inisip ko, yung i-imagine ko na bakit hanggang sa business lang ba? Ganun. Kasi yan sa business, naging successful ka na, ano susunod? Kasi sa buhay, nag-grow dapat eh. Kunyari, sa piano, master mo na. Next, violin. After ng violin, next, flute. Hanggang ang dami. Kung wala ka nang mahanap, di gawa ka ng bagong instrument. Yung parang ginawa nung yung doon sa ibang bansa, yung pinunta nila, basta, di ba yung sino ba yun? Yung naging yung tatay niya, musician din, tapos gumawa ng mga instrument. Ganun. So, parang gano'n, yung parang hanapin. Sa akin, meron akong naiisip, meron akong plano sa buhay na ito, after to, meron akong susunod na gagawin. Parang after to, gagawin ko, parang i-improve ko lagi. Kaya tayong mga kabataan, parang tayo advance ka tayo eh, tayo mga young people eh. Kasi meron tayong Bible, na di tayo kumukuha ng kaalaman, ng karunungan. Di tayo kumukuha para yung buhay natin mas mapaayos, tapos nagiging advance, di ba? Pero iba rin naman yung parang lalagkaw ka agad, yung parang overnight success, yung too good to be true na yung kikita ka agad. Hindi, parang hindi kasi pwede eh, kasi bata pa lang, tapos bigla kang ganun. Kaya nga parang sa akin, kailangan ko rin talaga na dumanas yung sa hirap. Yung talagang malulugi ako, ma-stress, ganyan. Kailangan ko magpagdaanan yun, hindi yung parang ganun agad. Ganun. Kaya, yun, dito, sinasabi ng Panginoon na kailangan natin hanapin na agad yung skills natin or yung talent. Kaya yung iba kasi, paiba-iba kasi sila eh, naguguluhan sila. Bakit sila naguguluhan yung mga young people? For example, yung kakasi ko, iba-iba, nasa networking, which is, tayo mga young people, hinaharap na natin. Pero dahil nga tayong Word of God, na tayong Bible, kung saan na tayo, dun na tayo. Hindi tayo naguguluhan mag-decide. Sabi nga ni Pastor kung para sa Panginoon din lang yung decision, kung gusto mo ng good decision, kung ano na yung given na, yun na. At kung gusto mong talagang tamang decision mo, basta para sa Panginoon, tama na yun. So, hindi na kailangan na mag-isip ng ganito ganyan. Kaya nung nalaman ko yun, na na-amaze talaga ako, yung Word of God, yung mga sabi ni Pastor, yung decision, isang hirap mag-decide eh. Ang hirap mag-decide, parang tagal pa. Pero dahil kung alam mong para sa Panginoon, yun na. So, mag-decide na. Kaya nga, kailangan, sa yung mga entrepreneur, yung mga leader, mga may-ari ng business, dapat magaling silang mag-decide ng sarili nila. Hindi pwedeng siya mag-decide. Ganun. Kaya nga, dapat maging firm tayo once na naging leader din kayo in the future na mabilis mag-decide. Na mag-decide na guidance by Holy Spirit, guidance ng Panginoon. Yung kung ano yung kalooban niya. Ganun. Kaya ako rin, natutumaran ako na andyan kayo, na meron tayong meeting, ganyan. Tapos, para maging maayos yung team natin, tapos yung goal natin, yung vision at mission natin. Yan, sabi sa 1 Peter 4:10, yan, kung paano ang bawat tao ay tumanggap ng kaloob, ay gayon din maglingkod sa isa't isa, gaya ng mabuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, magtutulungan din tayo, tutulungan natin yung iba, kung bakit tayo may binigyan tayo ng talent, paano yung pinagkatiwala sa atin. Tutulungan natin sila, paano mag-witness, mag-soul win. Kaya ngayong vision natin na mag-train, ayun na talaga yung nakikita ko eh. Kasi
the future, mawawala din ako. At mawawala din kayo. Kailangan din may matrain. Kailangan na din mag-solve tapos ma-disciple. Kaya nga dapat sana next na meeting natin, meron tayong madala. Yung mga dati natin, i-build natin. Kasi hindi na tayo nag-create, nag-build ng relationship. At the same time, mas lalong nagiging matatag yung team. Dahil may ganito. Pansinin nyo yung mga walang ganitong meeting. Anong nangyayari? Walang relationship. Ang gulo. Kaya nga ngayon, nagiging blessing din dahil merong sumusunod sa leadership ko. Yung mga hindi sumusunod, bahala na sila. Possible na may silang inisip or what. May positive din naman na ganito, hindi sila pwede, ganyan, mahirap yung sitwasyon. Kaya nga may live Kaya nga merong inisip ko na may live para kung wala sila talaga sila, mag-tune in sila. Pero kung wala pa rin, problema na nila. Bahala na sila. So, ginawa ko na yung paraan lahat. Sila na mag-decide, bahala na sila. Kung gusto nila mag-grow, medyo yun nga, yung sa sabi nga ni Pastor na yung last-last natin kakarating niya about leadership. O kapag hindi tayo sumunod sa leadership niya, makikita mo pa rin kasi siya eh. Nyari, mag-preach ganyan. Makita mo siya, alangan na kung ayaw mo yung leader mo, ayaw mo titignan, marinig mo pa rin eh. Tapos wala rin, kung hindi tayo sumunod, wala rin. Kahit ayaw natin yung pastor natin, kailangan natin sundin eh. Kaya nga, hanggang tutusin talaga si pastor, talagang magandang sundin kung ano yung mga sinasabi. Ganyan. Yes, nakakakaba, pero kailangan eh. Yun. At kailangan lang natin na maging katiwala ng Panginoon kung ano yung binigay sa atin. And then last is yung bunga. Pero yung kinonvert ko siya as result. So meron tayong result na in the future, itong team natin ay magkakaroon din tayo ng bunga. Meron tayong parang sana nga yung na-visualize ako na madami sana tayo kapag mag-meeting ng dami. Kaya lang, talagang pan na siya eh. Madami na kailangan ng space. Kung palaban ng Panginoon na ito kasi business ko eh, so secular siya, pero ginagamit natin siya as a meeting para sa Panginoon din lang naman. Ano ba yung vision tsaka mission ko? Para sa Panginoon din lang naman. At hindi siya nagko-contradict. Kasi nga, ano ba yung business? Para sa Panginoon din lang naman. Diba? Magiging aware na lang talaga, aware na lang kung pangkamunduhan na ba yung ginagawa, ganito ganyan. Kailangan lang tignan talaga kapag talagang para sa Panginoon ba hindi. Ganun. So, kailangan lang natin intindihin kung bakit may business, bakit ganito, ganyan. Minsan, parang inisip ko na paano ba, hiwalay ko ba talaga? You cannot serve two master. Hindi pwedeng dalawa. Pero yung naisipan ko kasi, at kasi hindi naman yung nasa Bible eh, na kapag inuna kang Panginoon, siya ang bahala. Kasi sa akin, option ko lang naman, business eh. Pangalawa sa buhay ko lang to eh. Pero ang sinusunod ko ang Panginoon. Bakit ako may business? Para sa Panginoon. Ba't na ganito? Para sa Panginoon. Siya lang naman yung master ko. Alam na parang dalawa, di ba? Parang, di ba yung two master kasi, mammon. Yung mammon is yung pera. Pero ano ba yung master ko? Di ba? Ang Panginoon, hindi ko naman siya pinagsasabay na master ko eh. Kumbaga, ang Panginoon yung ang Panginoon lang yung master ko, hindi yung pera. Kasi minsan naman misinterpret ng iba. Hindi talaga maintindihan na ganito ganyan. Pero, para na sila. Yun yung maisipan nila, everything. Siya na bahala. Ako, moving forward, move on ako, bahala kayo. Basta ako, I'm focusing to serve God. Bahala na sila kung ano isipin nila. Kasi, hindi natin mag-miss yung tao. Kaya tayo, kung ano rin yung isipin nila, bakit tayo may meeting kada weekly, yung goal is para tumatag yung team, makapag-disciple, makapag-train ng bagong Christian, tsaka dumami tayo. Tsaka matulungan natin ang ating Panginoon and then yung pastor natin. Kapag dumami tayo ng people, hindi yung dumami rin yung church natin, may train si pastor, hindi naman tayo yung mag-build na sariling church para sa Panginoon, para sa kay pastor. Hindi naman yung parang kay pastor ko, pastor. Hindi, sa Panginoon eh. Matutuwa na lang ang pastor natin once na dumami tayo. Kasi para sa Panginoon, hindi naman tayo mag-increase kapag hindi para sa Panginoon, di ba? Kaya yun, kailangan natin na mag-disciple lang para magkaroon tayo ng bunga. Yan.
And then, sabi dito sa Colossians 3:12, yan. Ngunit ikaw o tao ng Diyos, tumakas sa mga bagay na ito at sundin ang katwiran. Sabi dito, tumakas na tayo sa mga mga matasmang bagay. So, pero paano tayo magbubunga kung may mga kasamaan tayong ginagawa? 'Di ba? Kaya nga yung diniscuss ko kahapon ay yung nasa GC na nagkaroon ng yung battle nila Joshua sa AI, kaya sila natalo kasi merong curse kasi nagnakaw sila sa Jericho. Yan. Kasi nga merong ginawang kasalanan. Paano tayo magbubunga, paano tayo magtagumpay kung meron tayong ginawa? Paano tayo magbunga, di ba? Sa akin meron akong para yung kasalanan na hindi ko magawa. May motivation ako. Yan, meron akong motivation. Sa akin kasi, sabihin ko na rin, sana hindi ko, ayun nga, yung motivation ko kasi para hindi ko magawa yung kasalanan, para maging tapat sa Panginoon, tsaka para maging karapat-dapat ako, meron akong motivation. Like for example, yung brace. Meron akong isang month na hindi ko na ginagawa. Yun, so nasabi ko na rin, nagpa-brace ako para kasi yung sarili ko, mas ma-push pa na huwag gawin yung kasamaan na yun. Ngayon, nagiging maganda, magiging mas success pa pag nagawa. Sa akin, inuunti-unti kong tanggalin yun. Kasi nasa Bible Kasi napapan ako, nagigilт ako na nagawa ko na naman to. Pero gumawa ko ng paraan para ma-motivate yung sarili ko na huwag nang gawin. Pag gagawin ko na yun, hindi. Wala ako, meron akong reward na praise. So, lang yun, bonus lang yun. Kasi nga, natapagtagumpayan ko yun sa bayan ng Panginoon. Tsaka gumawa ko ng paraan para ma-block ko yung kasamaan na yun. Yan. So, kailangan natin yung character. Ngayon, yung pagiging young people natin, yung character, yun yung pinaka-the best. Yun yung sabi ng pastor, pagpapasok ko sa Bible School, character. Kahit matalino ka, kung walang character, wala. Kaya nga tayo, ina-advance na nga tayo lagi kong sinasabi nyo, Edson Ray, Conde, Jason, character, honest, tapat ka lang, mabuti ka lang na tao. Ay sabi dito, sundin ang katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan, pagiging humble. So yung character andun na yun Pag may character tayo, makita na tayo ng isang tao na mabuti ng tao. Kasi tinagod ng Panginoon, tapos naging bunga na lang yun, yung pagiging mabait natin. Kaya kahit man yung pangalan natin is maganda, pero yung character natin wala din. Kaya yung talagang makita ng isang tao, yung character. Ganun. Pero yun nga, yung iba kasi, hindi natin mamiplace yung tao. Pero kung sila, yung inggit kasi, nako-convert siya as magiging maling gawain na. Kapag yung isang tao na inggit, na yung ginagawa niya mabuti, kanyari, nag-advertise, nag-giving siya, tapos malapit siya sa Panginoon, masalang pinagpapala. Ngayon, naiinggit, imbis na blessing makita niya, nagiging masama. Kaya nga dapat tayo huwag tayong mainggit Mainggit na lang tayo yung positive. Ma-inspire tayo, ma-inspire. Pag na-inspire kasi tayo sa isang tao, gagawin din natin kasi maganda yung ginawa niya. Tsaka blessing siya na nainggit tayo sa mabuting inggit. Diba? At nagiging good example sila. Ganun. Kaya nga yung pinaka-the best talaga yung pagiging good character. Yan. And ito yung yung taong hindi na natin masasabi yung merong character kapag kaya ako nagiging mabuti sa isang tao kasi mabuti siya sa akin. Hindi ganun yung principle ng Panginoon. Dahil mabait siya sa akin, mabait din ako. Hindi yung ganun yung sitwasyon. Kasi kaisipan yun ng iba na pag binato niya ako ng tinapay, ay pag binato ko siya ng bato ko yan ng bato, di ba ganun nangyari? Hindi ganun din. Pag binato mo siya ng kabaitan, babatohin niya rin ako, may kapalit. So ang isipin natin, may kapalit. Yung sa atin, kahit kung magbibigay tayo, hindi tayo nag-isip na may kapalit. Kung wala man, di wala. Basta binigyan natin, ang Diyos na yung bahala. Ganun. Kaya nga yung kaisipan na minsan na parang bumalik. Parang kailangan lang natin tanggalin sa isip natin na may babalik. Kailangan natin na magbigay, karapat dapat sa kanya to, kahit wala akong matanggap. Basta mahalaga, kailangan niya to na ibigay ko. Hindi natin kailangan na may balik. Ganun. So yung ganun kaisipan is mali, yung parang mabait siya sa akin, kaya mabait din ako. Which is kasi,
mabubunga na kasi yun eh, yung kapag ginawa mo ng mabuti yung isang tao, mangusap na sa kanya ang Panginoon kung ganito ganyan, na hindi yung parang magbabalik tayo ng isang maganda rin sa isang tao. Yan. So yung respect ay yung good respect na rin, yung pagiging maganda yung respect na sa isang tao, good character din yun. And why do you respect people? It's not because who they are, but because who you are. Yan. Kasi i-respect natin yung isang tao kasi respeto siya at anak siya ng Panginoon. Kaya kailangan natin respect kahit anong bagay. Huwag lang natin siyang pagkaroon ng inggit kasi doon nagsisimula yung isang kasamaan kapag nainggit tayo. Yan. And kapag nirespect mo siya, dahil may ginawa siyang mabuti sa'yo, fruit of the spirit of others na yun. So, anak na ng spirit, dahil espiritu ng ibang tao, hindi na yung Holy Spirit. Kapag yung nirespect mo, tapos parang ibabalik mo lang din. Dahil nirespect mo siya, i-respect ka na yan, hindi yun eh. Hindi dapat ganun eh. At yung bunga ng espiritu ay magiging iba. Kasi parang nirespect natin siya, tapos nirespect tayo, parang nagaganon, kabawian lang. Hindi yun yung Holy Spirit ng Panginoon, which is Holy Spirit ng ibang tao. Ganun. And then, nagkakaroon din tayo ng yung pagsakaaway kasi bad spirit na siya eh. Kapag yung gano'n yung kaisipan natin, yung character kasi binibuild natin, hindi yung dahil natin gusto siya, dahil gusto natin siya, dahil gusto niya ako. Diba nga yung sa ligawan, minsan yung gusto ng isang babae, diba minsan di ka gusto, gano'n. Ipag-pray mo na lang, ang Diyos na yung bahala. May time na ayaw ka niya dati, pero dahil pinag-pray mo, ang Diyos na yung bahala, nagustuhan ka. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon na gusto mo siya, gusto ka rin. Diba? Minsan, andun yung pati yung walang panalangin. Ganun. Kaya yun yung magandang gawin na kahit hindi tayo makakuha ng good respect, ang mahalaga, binigyan natin sila ng value. Diba? And ang dapat natin tingnan yung godly spirit kasi will keep us closer. Yan, kasi sabi dito, ang dapat natin tingnan yung godly spirit will keep us closer and closer and closer and closer with God. Kasi kapag meron tayong godly spirit, magiging close tayo sa Panginoon, magiging mas maganda yung buhay natin at magiging successful yung mga gagawin natin, magiging mas mabait tayo sa iba. Kahit di sila mabait, gagawin pa rin natin. Kahit babayin tayo na hindi maganda, babaguhin pa rin natin sila ng maganda. Kaya nga minsan kapag iba na yung pinapakita mo, maganda pa rin. Maganda pa rin yung gagawin ko sa'yo, babatuhin pa rin kita. Kasi hindi porkit meron ako ng bato, babatuhin kita ng bato. Hindi naman ganun yun, hindi principle ng Panginoon. Kaya, kailangan natin intindihin yung godly spirit na kailangan natin na yung Holy Spirit na maging mas mas close tayo, mas close natin ang Panginoon. And sabi dito, do you understand that if you have godly character? Kasi pag meron kang godly character, you are protected. So, piniprotektahan tayo ng Panginoon kapag meron tayong godly character. Yan. So, kapag meron tayong magandang character, nagiging maayos yung ginagawa natin. Kaya nga, kailangan lagi yung mangusap ang Holy Spirit, na yung gagawin ko ay maging tama. Kasi yung character yung the best. Kailangan natin. And never get tired doing what is right. So huwag tayong mag-isip na gagawin ko ba or hindi. Ang kailangan natin tingnan yung tama na para sa Panginoon to, hindi para sa iba. Hindi ko sila mapiplease, pero para sa Panginoon kasi to eh. Yeah, so never get tired but doing what is right. And that's character. And because character is consistently doing what is right. So yung character kasi is nasusustain niya yung tama. Kapag meron tayong character na binibuild na kasama yung Panginoon. And your name identifies you, but your character defines you. So kung yung pangalan na identify nila, pero yung character mo, paano ba nila makikita sa personal mo?
Di ba? So, yung character yung the best na i-build natin as young people pala, kahit bata pa tayo. Pero minsan kasi habang tumatanda, nagiging iba kasi lumalayo. Pero kapag na-build natin yung character natin, naging maayos tayo na yung personality natin, magiging maganda yung result niya, yung bunga. Magkakaroon ng magandang bunga. And if you will not stand in one thing, you will fall for anything. Kaya, as a Christian, we should stand our ground is the Word of God. This is our very foundation. So, kailangan natin na manindigan sa isa. Diba? So, kailangan natin na manindigan kung ito, tama, dito lang ako sa tama. Hindi ko gagawin yung mali. As young people, yung team natin, kailangan laging positive yung isipin natin. Huwag natin isipin yung negative. Focus tayo sa isa. Kaya nga sabi nga kapag hindi na nag-stand sa isa, you will fall for anything. Lahat. Wala na. Kasi hindi tayo nag-connect, hindi tayo naindigan Salo pag hindi tayo naindigan sa Panginoon, mawawala lahat. Bagsak. Pangalan mo, yung personal mo, bagsak. Kaya nga yung best, kahit yung pangalan mo, kahit yung pangalan mo, basta yung personal or yung character, mag-build okay na yun Kahit sabihin kang udas, pero yung character mo, napakaganda. Mas maganda yun. And kailangan natin sundin yung nasa Bible, yung number 1. And kasi andun na lahat andun na sa lahat. Lahat, kung gusto mong i-build pa yung character mo or gusto pa natin i-build yung character natin, nasa Bible na lahat. Kaya yung pag binasa, itindihin, i-apply, at doon nalalabas yung good character. At iba-iba ang character natin. Kasi character is always personal. Iba-iba tayo ng character. And but when we submit to the power of the Word of God, that's the only time na magkakaroon tayo ng union, pagkakaisa sa isang character, and that's exactly what God wants to us do and where God wants us to be. Yan. Kasi nga, isa lang naman yung pan natin yung ginagawa talaga natin, yung pagiging mabuting Kristiyano, yung character. Iba-iba tayo ng personality, pero dahil natin yung Panginoon, pagkasanib ba person kakaisa tayo dahil merong Bible. Kasi isa lang naman yung Bible natin diba? So, magkakaisa tayo sa mga ginagawa natin kahit iba-iba tayo ng personality. Diba? And biblical foundation of character. So, ito yung foundation yung para mag-build yung character natin. Kailangan natin yung Bible. Yan. So, lagi natin tandaan yung character yung pinaka-importante sa natin sa pagiging Christian. Kahit nasa Bible school na kayo, lahat kayo nandito mag-Bible school kayo kaya yung character yung pinaka-the best. Hi, si Kwan. Nagulat ko lang siya Jason. Pero Kwan, na-set ako sa inyong apat na mag-Bible school kayo. And hopefully, mabuild sa habang di pa nag-start yung Bible school nyo. 2 years pa siya, tapos next year na, next na sila. Yung character, sabihin, kapag nagpasok natin ng Bible school, yung character andun na. Hindi na yung parang pag-aaralan mo pa. Hindi yung parang yan, nasa Bible school kayo, doon pa lang tayo mag-start, o kaya doon pa lang tayo mag-aaral pa lang. Tapos hindi pa tayo mag-disciple. Tapos pag-graduate na rin, doon pa lang tayo mag-disciple. Di ba? Parang napaka-layo na natin. Kaya ngayon, ang ganda dahil merong Bible. At merong ganito, may team na kailangan natin yung character. At guidance by Holy Spirit. And yun, kailangan lang natin na mag-grow pa sa pananampalataya. At natutuwa ako sa mga iba na may nabaptize, yung pati Joseph, and hopefully yung iba, nakita ko, meron disciple si Jason, Tracy, si Geraldine. Lahat kayo may disciple na So, malapit na yung pan natin, ang ginugol natin na makapagdala ng kahit isa lang. Kasi pag may nadala tayo, kahit hindi naman yung people, basta meron lang, na yun, sobrang sarap sa pakiramdam. Ako pa lang, yan, bunga ko si Jason, sobrang saya Paano pa kaya pag madami tayo? Kasi ngayon, ang nakikita ko is kailangan kong sabihin yung experience ko, kung ano yung
binigay ng Panginoon sa akin ng pagpapala. Kasi hindi ko akalain din na mag-sustain pa, or mas ma-expand pa. Kunyari si Jason, na witnessan ko. Tapos, nagpastor pa yung kuya niya. In-invite niya pa. Papastor din. Out of fully na makapagtapos, tapos magpapag-create. Nasa kwan siya na na-expand dahil lang sa isang kaibigan, di ba? Ganon din yung mangyayari. Nakakalapot lang na ilang bumaba yung parang nanghina yung mga kapatid. Pero in the future, pag na-realize talaga nila or di na naipit sa family, babalik din naman. Kaya, natutuwa ako na yung natin, yung patuloy natin sa Panginoon. Kasi time will come din naman, maranasan nyo rin yung naranasan ko na pagpapala. At di pa ako sobrang layo, di pa ako pa, kumbaga na starting pa rin naman ako eh. Lagi kong inisip na back to zero. Nag-isip ako ng bagong di-disciple ulit. Kaya nga sabi ko kay Jason, pag tanda ko meron ako di-disciple, bahala ka na dyan. Disciple ka na ano. Kasi kailangan i-duplicate eh, na hindi lang naman ni isa. Ganyan. So kailangan ko ulit mag-train ng Jason pa. Kailangan ko i-duplicate kung sino. Kaya minsan nga inisip nga ni Kwan eh, ni Jason na yan, yung sarili ko, di ba sa business, lahat ginagawa ko, tapos tawag dito, kailangan kong mag-train. Pero kasi ang hirap eh, ang hirap mag-train. Lalo na kapag sa ganun, kapag gusto mong i-duplicate yung sarili mo. Pero sa atin, mas magandang i-duplicate yung kung ano tayo kung ano yung nangyari sa atin. Kailangan natin ipa-experience din sa iba, which is yun din yung goal ko sa inyo, na maranasan nyo rin na magkaroon ng bunga. Yan. So, ito yung kailangan natin para mag-grow sa pananampalataya. Yan. So, kailangan natin yung mindset, yung skills, especially magkakaroon din tayo ng result, yung bunga. At magkakaroon tayo ng bunga, siyempre kapag meron na tayong mga dito, may mga bunga na tayo, may na-disciple na tayo, nadala sa church, yung character natin mag-build. At ngayon ko lang na-realize na dahil may nabunga na at may disciple at may na-witnessan, mas lalo kong pinapatatag yung character, which is mahirap yun kasi madaming mga negative na pumapasok, pero basta yung focus ko lang ang Panginoon, sa Kanya lang, at yun din nawa ganun din yung kaisipan natin. Yan. At yun lang, at tayo yung manalangin. Let's pray. Kaya naman po salamat sa inyong binigay Panginoon na blessing. Nawa Panginoon ay mas mag-sustain Panginoon yung pananampalataya po namin sa inyo, yung tiwala po namin sa inyo, at mag-grow Panginoon. At we pray Panginoon na nawa kami lahat Panginoon na makapag-duplicate pa po Panginoon para po sa inyo. At kami mga young people na kahit bata pa lang po kami Panginoon, nawa ay masanayin na po namin na yung character ay mag-build Panginoon, na yung guidance niyo Panginoon, at yung godly character Panginoon yung gusto po namin, nawa ibigay niyo po ito sa amin. Mahirap, pero nawa ibigay niyo po ito po sa amin. At we pray Panginoon itong meeting na to ay mapaghandaan po namin sa next youth hour po namin, at kayo po yung mauna, at maplano po namin yung maayos, at maging maayos Panginoon yung youth hour Panginoon namin sa next Saturday. Thank you for everything Panginoon, and then yung sa pag-visit, pag-disciple po namin, kayo po yung pumunang Panginoon. Gabayin niyo rin po mga Panginoon sa pag-lead ko Panginoon, tulungan niyo po ako Panginoon, hindi ko po ito kaya, kayo po Panginoon mauna sa akin. Ito ang nalangin sa matipos Pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. So, balik sa mga nanood,